Okay. So, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao from Region 1 to Region 12. Magandang umaga, si Fernan Hota po, ang inyong makakasama at si Dens Tonel ng Sulya. Pero bago yan, ay nais ko muna pong bumati. No? Batiin ko muna ang aming boss, si Tita Mel Elizalde, si Kuya Hill, at ang aming makakasamang muli. Dito sa aming studio na walang iba kundi si Sir Chot, yung aming pong executive. Nako, executive yung aming makakasama ngayon. Okay. Dahil nga sa eka nga, ay napakaraming talakay at maraming kaganapan. Especially, dyan po sa Victory Liner. Ay, nako. Pag-usapan natin yan na partner. Okay. At ganoon din naman, siyempre, i-congratulate ko rin yung buting ina ng Pasay City na walang iba, kundi si Emmy Calixto Rubiano. Alam mo bang si Mayora. itong mayor na to tumanggap ng Parangal? Subay Bayani Award. Galing ha? Palakpakan natin. Hindi lang 'yun. Hindi lang 'yun. Meron tayong bisita ngayon. Okay. Na walang iba kundi si Sir Jeff Balsa, na isa sa mga tumutulong ng mga bagong bayani na sinasabi ng ating Pangulong BBM na kailan lamang ay nasa Amerika na binanggit niya, kayo ang mga bagong bayani. Yun. Di ba't napakasarap? Pero bago yan, ay sige, ano ka muna, Chairman? Okay. Bati ka muna. Sa lahat po ng mga nagsisimba dyan po sa Nazareno, Nako. palagi ko kayong pinaalalahanan, araw po na naman po ng panambahan po. Yung mga nagsisimba dyan, ingat-ingat po kayo sa mandurukot, sa mga bata naglalakad, sa paikot-ikot, may dalang bag, plastic bag. Pero yung kamay nasa loob, yan po yung mga mandurukot, kaya ingat-ingat po kayo sa pagsisimba. Titingnan niyo po yung katabi at baka mamaya po yung bag, bukas na't nawala na yung pitaka. Ayun. Okay. Nako, ingat-ingat po kayo. Meron pala mga taning. Mga kamag-anak ni taning na nandiyan dyan sa loob ng simbahan ng Quiapo. Nagsisimba rin yan. Uy, malapit-lapit na rin pala. Magpipiesta ng Quiapo na Oo. naman. Ano ha? Siguro, mga ilang araw na lang magpipiesta na. No? Pero bago yan, ay nais ko rin pong ipaalam do sa ating mga OFW, especially diyan po sa lugar ng Middle East. Ganon din po ang mga taga-Oman. Itong mga winalangya. Tama ba? Oo. Tama ba yung ano ko? Binalatuba. Binasubas. Hindi, ano ba? Binalatuba? Oo. Lahat ng panloloko ginawa na. Lahat? Oo. Mga anak ka ng patuka sa manok. Sabihin ko na. Sige. Hoy! Kabayan Cargo! Kung nakikinig ka man, at tong Luzbimin Cargo, yun, na hindi ko maintindihan kung, pero malalaman natin yan kay Sir Jeff mamaya. Dahil yung guest natin, nanggaling kahapon ng Senado, no? Nanggaling kahapon sa Senado, nagpunta kay Senator Raffy Tulfo, pero hindi niya inabot. Pero anyway, ito pong taong ito na i-guest namin, nako walang pahinga. Dahil unang-una, nagpunta po ito sa Bureau of Customs, no? Dahil ang sakit sa tenga. Bureau of... Tama naman ako. Kotong? Di ba? Bureau of Customs. Ay, ano ba? Kotong. Tama ba ako, sir? Ay na may costume Hindi. Bureau of Customs. Ayun. I-correct lang natin para magandang pakinggan. Kasi, pasensya na ho kayo. Kasi, ito pong Bureau of Customs, costume, meron po kasing hinahanap. Sabi nila. Sa totoo lamang po, yung mga taga-OFW, di ba? Mamaya, mas maganda siguro kung tawagin na natin yung ating guest, no? Sige, tawagin muna natin yung guest natin. Si Sir Jeff Balsa. Sir, magandang umaga. Halika, dito ka sa aking tabi at nang ikaw ay aming makausap. Ayun. Sige. Sir, bati ka muna, sir. Magandang umaga po sa ating lahat dito sa programa ni Sir Fernan at Sir Dens Tonel, at sa lahat din po ng mga OFW. Magandang umaga po sa inyo.
At nandito lang si Chairman, walang tigil sa pagtulong po sa inyo lahat sa ating mga OFW. Okay. So, sir, ano po ba ang naging problema ng ating mga OFW, especially sa Middle East? Alam ko na matagal ka rin sa abroad no, Sir Jeff. Ano po ba ang ginagawa ng isang OFW pagkatapos niya magpadala ng kanyang boxes papunta rito sa ating bansa? Actually, Sir Fernan, kasi yung mga OFW katulad ko, as a 13 years din pong OFW, reality po kasi, sa amin kasing mga OFW, pag tumawag kami sa cargo at nagpunta yung cargo sa bahay namin, ang ginagawa namin is binibigay yung box, nagbabayad kami, tapos pag nagbayad kami, hingian lang namin yung ibibigay sa amin yung resibo. After nun, okay na. So ngayon pala, nung sa dami kong hawak na mga chatbox about dito sa mga bagahe na mabalikbayan box ng ating mga OFW, nakakalungkot na pagdating pala dito, hahanapin ng ating Bureau of Custom yung bill of lading. Mhm. So sana, Sir Dance at Sir Fernan, kung ganyan naman pala ang hahanapin, dapat doon sa mga cargo coordinated with the forwarder, consignee forwarder and the cargo company sa abroad, dapat sinusulat na rin nila kung anong container to at kung ano yung bill of lading nito para anytime na magkaroon ng problema. Kasi ang nangyayari ngayon, Sir Fernan, ganito. Oh. Yung mga cargo company po natin, nagsara na. Mhm. Ngayon, ang ginagawa ng ating mga OFW is they are trying to contact na makahingi ng bill of lading. Ang problema ngayon, ayaw nilang magbigay. Bakit ayaw nilang magbigay? Kasi malalaman kung sino yung naglabas ng container. Ngayon, ang ginagawa naman ng ibang forwarder natin is nilabas yung container, tapos pinagbabayad yung OFW. Ang dami kong mga katibayan, resibo, dami kong mga pati chat, kunwari, na isa ako sa mga may-ari ng box. So, ang hiningi sa akin is 2,500. Depende ha, may 6,000, may 7,000, Aba. may 10,000, may 13,000. Ganon ang ginagawa ngayon ng forwarder natin. Nako. So, nakakalungkot. Dahil kaming mga OFW, sa abroad pa lang, bayad na kami. So, bakit ganito ang ginagawa ninyo sa aming mga OFW? Kaya para sa Bureau of Custom, sana po baguhin na yung batas na yan. Kawawa naman po yung mga OFW. Mhm. So ibig sabihin, Sir Jeff, yung mga kababayan natin, no? Ito, Chairman, malinaw, ha? Yung ating mga kababayan na nasa Oman at nasa Middle East, kapag nagbayad sila ng kanilang mga kabayan boxes, ibig sabihin, wala silang binabanggit na anumang bagay na magkakaroon ng problema sa Pilipinas. Well, actually, Sir Fernan, wala eh. So, ibig sabihin, Tiwala. tiwala. Tiwala Kung magkasano, si OFW. tiwala yung ating mga kababayan dito sa kabayan cargo na to na matatanggap ng kanilang mga pamilya ngayong Pasko't Bagong Taon itong mga boxes. Actually, yan talaga yung lahat ng inaasahan ng mga OFW. Kaya lumapit sila sa atin, sa ating tanggapan na sana hinihiling nila sa ating government, kaya ating mahal na Pangulong BBM na bago man lang sana magpasko, so ma-receive man lang nila yung mga bagahe nila. Dahil ilang Pasko na po kasi dumaan, hindi na po biro to ha. Kasi ilang Pasko na po yung dumaan, hindi lang po ngayon. Ngayon magde-December. Isang buwan na lang, December na. So, last year, ganun din. Kasi mostly sa mga hawak ko ngayon is 1 year and 2 years na yung mga bagahe ng mga OFW. So, baka may mga reality bulok po na dyan. ulit. Bulok na po yung mga chocolate. Baka at yung matatanggap, baka wala na rin. Baka na mahinga na dahil sa tagal. Na-stress kaya hintay. Yun na nga, Sir Dens eh. Hindi, baka ako yung mga tatanggap. Baka nakamatayan na. Yun, masakit. Ito pa masakit. Yung OFW, nagbakasyon. Mm. Nakabalik na lang ng abroad, wala pa rin yung bagahe. Anak lang. Anak talaga ng kamote. Sana all. Tapos, ito lang yung sinama ng loob ko ha. Na para bang, bakit ganon sila sa custom, may pinipili sila na kakausapin.
Yun yung doon ako sumama ng loob. Tinatawag nyo kaming mga bayani, bagong bayani, pero bakit ganun yung ginagawa nyo sa amin? Na nung nagpunta ako doon, sabi sa akin, kailangan pa daw ng approval ng mga stakeholder para lang makausap ako ni Commissioner. Samantalang Sino commissioner, sir? si Commissioner Benvenido Rubio. Actually, pangalawang letters ko na sa kanya. Yung unang letter ko is June. So walang nangyari. Gumawa ulit ako panibago nitong last 2 weeks ago. At sabi sa akin, maghihintay pa daw kasi on process pa at kailangan daw ipaalam pa sa stakeholder. Pero pagka yung ibang nating mga kasamahan sa ginatrabaho natin ito, isang araw lang, 2 araw lang, napakabilis ng pero nakakaano. So wag naman sana tayo sa ating government, wag naman sana tayo mamili ng kakausapin, lalong-lalo na sa aming mga katulad naming mga OFW. Kasi kami yung tinatawag na mga bagong bayani at ang laki po ng share ng OFW sa bansang Pilipinas. Ayun, siyempre totoo 'yan, no? Kung walang mga bagong bayani na malaking naipapasok, no, para sa ekonomiya ng ating bansa, abay wala. Tama ba, Chairman? Oo. Ha? Ngayon, dahil nga doon sa problema, no, na may hinahanap yata ang custom regarding doon sa Sir Jeff, no, ha? Doon sa kanina binanggit mo. Bill of lading. Oh, yung bill of logging. Logging ba o plugging? Lading. Oh, lading. Oh, yung bill of lading na hinahanap. Ngayon, pumunta tayo sa isang commissioner, kay Commissioner Rubio, para nga matulungan yung ating mga kababayan na nagpadala sa Kabayan Cargo ng kanilang mga bagahe na hanggang ngayon, kung di ako nagkakamali, nandiyan pa sa Port Area Manila. Actually, Sir Fernan, yung iba nasa custom pa at yung iba naman hawak-hawak na po ng mga forwarder. So, ibig sabihin, meron pang natitira sa loob Napakarami. na hindi pa nailalabas ng mga cargo na to. Kumukuha ng mga kabayan boxes sa ibang bansa, kung meron man silang opisina doon na ipo-forward dito, pero pagdating dito, hindi nababayaran yung mga forwarder. So, yun ang nagiging problema. No? So, yung kabayan na chairman, yung kabayan doon, kinakatkong. Doon pa lang. Doon pa lang. So, ibig sabihin, kinakatkong doon pa lang yung pambayad sa forwarder. Ngayon, si forwarder naman, ang gagawin ni forwarder, dahil nga walang bayad, i-hold ngayon yung container. Tama po ba ako, Sir Jeff? I-hold nyo yung mga boxes at magme-message si OFW ko nandiyan dyan na yung box ko. O sige, magbayad ka ng 6,000. Mayroon akong mga resibo dito. 6,000, 10,000, 13,000 para i-deliver ko yung box mo. Additional? At ito pa, ang ginagawa ngayon ng mga ibang mga hindi kilalang mga cargo sa abroad, nangungulikta ng boxes ng OFW, nangungulikta ng pera, tapos ang nangyayari kasi is parang sinakay na lang sa container, binyahe sa Pilipinas, bahala na si Pilipinas kung makarating ba itong cargo na to sa ating mga OFW. Parang pakita lang, no? O ito, lalagyan namin sa van. Padadala sa Pilipinas. Ito masakit, Sir Dens. Baka mapunta lang sa abay. Walang Ito ngayon masakit, Sir Fernanda, sa Sir Dens. Sa totoo lang, ito ngayon ang masakit. Dahil yung mga biktima ng mga OFW, alam mo, kasiyahan sa aming mga OFW yan yung naglalagay ka ng mga binili mo sa mga boxes. Talagang masaya kami dyan. Para kay kuya, para kay ate. Tapos pag napadala mo na, hindi mo alam, hindi na pala makakarating doon sa bahay mo. Tapos, ito pang isang masakit. Ang ginagawa pala ng custom, sa inyo dyan sa Bureau of Custom, ang ginagawa pala nila is, kung wala na talagang nagkiklaim, is abandon. Ngayon, pag yan ina-abandon, i-auction. Pag yan na i-auction, at ako forwarder, binili ko yung container na yan,
akin na lahat yung box na yon. Ang Bahala galing, na ako ah. sa buhay ko kung saan ko dadalhin yon. Kung ibibinta ko ba. Ngayon ang tanong, paano ngayon si OFW? Wala na. Nga nga. Hindi. Wala wish-wish. Oo, nga. Kaya nga. Diba? Yung sinasabi kasi ni Sir Jeff, na kapag binili ko yung mga kahon, magiging mystery box. Diba? Hindi, ganun na mangyayari. Kaya nga. Ibebenta ko yung box. Diba? Tama ba, Sir Chot? Ibebenta ko yung box at palalabasin kong mystery boxes. Ha? Ay, marami sa online yan. Marami sa online yan. Mystery box, binibili. Diba, Misa binibiding pa. Di ba binibiding? Oh, meron akong mystery box. Ibibilin mo. Yung buong lahat ng laman. Ganito ang presyo. 100%. Di ba? Oh. Di ba mayroon pa yan nauso dati na nahuli lang sa hindi ko alam kung saang area ba yon, Paranaque ba yon, na may mga nagtitinda doon yung mga galing sa mga balikbayan box. Baka isa rin. Baka yun, galing na talaga sa mga OFW. Alam mo, Galing na talaga sa OFW. alam mo sa totoo lang, Sir Jeff, sa ating mga taga OFW, eto kung meron man po kayong nakikinig, no? Kung nakikinig man, itong Kabayan Cargo, pwede nyo po kaming tawagan dito sa aming studio. Meron po kaming landline 8820-3805. Inuulit ko lang, ha? 8820-3805. Ha? Oh. At marami pong sasagot sa inyo. Maski yung aming executive officer, sasagutin kayo. Meron din po kaming on cellphone, 0999-710-6898. Kung meron pang opisina, ang Kabayan Cargo dito sa Pilipinas, ha, na maraming umaasa sa iyo, anak ka ng teteng ng patuka sa manok, ha? Abay, pwede mong tawagan si Sir Jeff, na-guest namin siya ngayon, nandito siya sa aming studio ngayon, pwede mo siyang tawagan sa kanyang numero. Sir Jeff, pakisabi lang yung numero ng cellphone. Sa akin naman po, kay Jeff OFW sa FB ko, tapos yung sa cellphone ko naman po ay sa 0945-1030-535. Actually, Sir Fernan and Sir Dens, galing ako ng Senado kahapon, so nailapit natin ito. Kung pwede ba natin banggitin yun dito. 5 cargo tong nailapit ko. Seal Air, Cebu Cargo, Kabayan, Tag Cargo, and Al Delta. So, mayroon pa akong 4 na... Pakiulit mo nga, sir. Pakiulit mo. Okay. Ito po yung mga cargo. Yung Seal Air Cargo, Cebu Express, Kabayan Yun ang Cargo, Kabayan. Tag Cargo, and Al Delta Cargo. 5 lang to na nagkaroon ako ng manifesto kaya naipasa ko ito sa Senado kahapon. Tapos mayroon pa akong 4 na hinihingian ko pa sila ng manifesto para sa third batch na lang. So ito yung second batch. Actually yung first batch ko, yung ating unang cargo na nailapit natin sa Senate is na i-deliver po yon sa lahat ng ating mga OFW. Good. So, dito sa pangalawa, inshallah po, sana po ma-deliver na bago mag-Pasko para sa mga OFW natin. Okay, so ipanawagan din natin Chairman, no? Kay Secretary Arnel Ignacio, no? Kung sana kung nakikinig man po ang mga taga-OWA, no? Ay sana mabigyan po ninyo ng pansin ito pong ginagalawan ni Mr. Jeff Balsa regarding po sa ating mga OFW. Sapagkat alam nyo naman po, ang OWA ang siyang tumututok sa mga OFW. Alam po natin yan, matagal na. No? At ang ating secretary dyan, na si secretary dating artista, na si Arnel Ignacio, alam kong marami na po siyang nagawang paraan para dyan. Eh baka ito, mabigyan niya rin ng sistema at pansin, no? Para naman matapos na ang problemang ito ng ating mga kababayan, lalo-lalo na't ngayon magpapasko, no? Sana naman, no? Sana naman na mabigyan mo ng pansin itong panawagan para lang po sa mga OFW at sa mga cargo na binanggit po ni Sir Jeff para po dyan sa mga taga Middle East na yan. So anyway, sa aking pagpapatuloy, ay batiin ko muna yung aking card. Nanonood po siya ngayon. At syempre si Marcel Indoy at ganoon din si John Bombay.
Yung aking kapatid, nanonood po siya ngayon. Ang sabi niya, more power sa Alerto Balita. Oy, thank you very much. At syempre, si Sir Mark Season Obuyes, ang isa sa mga admin ng Pasay City Social Media Team. Magandang umaga din po. At syempre, si Ramil Custodio Buban. Ayun. Alam mo, no, nag-ano to lagi ito nakatutok sa atin. So, anyway, kamusta? Shout out naman watching from Barangay 201 Pasay City. Ayun, at si Ronaldin Ora. Oy, nanonood siya ngayon. At syempre si King si Danica Solano. So nanonood din siya. At syempre yung isa sa mga mamayag natin na walang iba kundi si sino ba to? Maganto. Ayun. Si Bernard Maganto, isa sa mga mamayag natin na nanonood din po siya ngayon. So yan po yung mga natin. Chairman. May iba tayo. Yung pong madalas natin na tinutulungan ng taga Oman. Ano kaya nangyari sa nila? Meron kayong pag-asa na makakuha na nila yung kailang mga bagay matagal na. Yan yung mga magandang tanong para kay Sir Jeff. Sana makuha na. Actually, sa 2 weeks ko pa lang nahawak yung ating mga OFW. So, uma-action naman po tayo kaya nailapit na po natin ito sa ating Senado para gusto ko kasi bago magpasko talaga ma-receive ng ating mga OFW at nakakaawa naman sila. Kasi kasiyahan namin tong mga OFW yung magpadala ng mga bagahe. Oo. Kaya nga sana custom, forwarder, maawa naman kayo sa ating mga OFW, sa ating mga bagong bayani. So, alam nyo, Kuya Fernan at sa Sir Dance, kung ako lang ang presidente ng Pilipinas, i-release mo ngayon yan, ipa-deliver ko ngayon yan sa Bureau of Custom para sa ating mga OFW. Mahal na mahal ko po yung mga OFW kasi napakalaki ng tinutulong sa ating ekonomiya dito sa Pilipinas. So, huwag natin silang pagkaitan ng pagtulong, huwag natin silang pagkaitan ng pahihirapan pa natin sila dahil sa kanilang mga bagahe. Kung ako lang dyan, nakaupo dyan, ibibigay ko to agad sa ating mga mahal na mga OFW. Kasi buwis buhay rin pagtatrabaho Oo, sa abroad. alam mo, sa totoo lamang, batiin ko muna yung aking pamangkin na si Ronald Escolanco, nanonood po siya ngayon. At doon po sa mga sumusubaybay po ng Alerto Balita at Sulyap, pwede nyo po kaming mapanood sa Elizalde Broadcasting page. Live po kami, ganun din po sa Facebook page. Pwede nyo po kaming i-like at pwede rin nyo po kami i-subscribe at i-share sa aming mga YouTube channel. Pwede rin po yan. Elizalde Broadcasting. I-type nyo lang, di ba? I-type nyo lang Elizalde Broadcasting, mapapanood nyo po kami live. Sa amin po mga pages dyan. Okay? Pindutin nyo na rin yung pong notification bell. Para lagi kayong updated sa lahat po ng mga programa dito sa Elizalde Broadcasting. At syempre, maraming salamat din kay Sir Jeff, no, doon sa binigay niyang oras sa atin dito sa ating programa. At sa ating mga kababayan na OFW, huwag kayong mag-alala. Ilang mensahe lang, Sir Jeff. Isang mensahe lamang para sa mga OFW. As a chairman po ng OFW, na mga tumutulong sa ating distress OFW all over Middle East, pati sa Asia, so ito lang po ipanawagan ko lagi na God first ang ilagay nyo sa inyong buhay, na tawag lang kayo sa Panginoon. Kasi lahat naman ng tayo may problema, but kung lalapit ka sa Kanya, alisin niya. Kasi sa totoo lang, Kuya Fernan, Sir Dance, ang dami ngayong OFW yung nai-stress dahil dito sa mga bagahe nila. But sa help ng ating Panginoon, free, makakamtan natin to. Basta nandito lang po ako sa Pilipinas, gagawin ko lahat na makakaya ko kasama ng ating mga kasamahan dito sa media, pati dito kay Sir Fernan, kay Sir Dance. Then, gagawin namin lahat na makakaya namin. Basta be strong lang and pray. Tapos, communicate through family para makalimot kayo sa problema. Stress, depress, iwasan nyo po lahat yan. Yun. Okay. Shout out na rin yung press con tomorrow.
para dun sa first ko namin sa every Saturday. At sa lahat po ng mga ka-chat box ko, sa mga kababayan box ng ating mga OFW, Kabayan, Cargo, Al Delta, lahat po kayo, napakarami nyo, Cebu, Manila Cargo, so lahat po. So shout out po sa inyo lahat. Okay. O, shoutout mo naman ako. Sige. Batiin ko muna po yung ating po mga kamag-anak dyan po sa Australia. Si Benny and Tess Vizcarra Tunel, Nora Tunel Taiso, Grace Tunel Kadisi. Po, galing po yan, buhat po yan sa Australia. Yun din po ating kaibigan na po na mag-asawa si John Edwards at si Ophelia Edwards. Na po, yung po ng ating hipag na ngayon po nasa Canada, si Bert and Rita Giang. Na po, at yung po ating pong pamangkin na ngayon po naninirahan sa Ireland, si John Christian Tunel Angeles. Na po, yung po aking mga kamag-anak dyan po sa Seattle. Na po, si Ate Presi Tunel, Ate Tess Tunel, at yung po ating pamangkin na nagdiwan ng kanyang karawan, 60 years old, si Alex Tunel. Okay, God bless po sa inyo. Okay. Siyempre, doon po sa, yung si Jun Bornasal, yung sausawan ni Kalbo. Kamusta lang, kuya? Yung sausawan ni Kalbo. Abay, nanonood po siya sa amin ngayon. Thank you very much. At siyempre, si John Hota nanonood din. Maganda. At siyempre, si Kagawad Mabel Grace Patubo. Oy, congratulations doon sa mga nanalo. Ha? Yun nga sinasabi ko, di ba? O, isa lang ang gagawin, dalawa lang ang gagawin nyo. Dalawa lang din ang sasabihin. Eto. Antabayanan mo yung pangako. Tama? Oo. Yun ang gagawin ng mga constituent. Mm. Antabayanan mo yung pangako, yun namang mga nanalo, gawin mo yung pinangako. Yun. Tama ba? Dapat. Oh. Dapat ganon. Oo. Di ba? At doon naman sa mga Bureau of Custom, ano ba? Kotong? Bureau of Custom, Oo. lalo-lalo na kay Commissioner Rubio. Mm. Sir, magandang tanghali po sa inyo, pero sana naman po matulungan nyo kami. No, matulungan nyo yung ating mga kababayan diyan po sa mga container na nandiyan dyan po sa inyo sa loob, no? Diyan po sa container na nandiyan po sa inyo sa loob na hindi pa po nailalabas ng forwarder at hindi pa po naibibigay doon sa mga kababayan natin nandito sa Pilipinas na pinadala ng kanilang mga kamag-anak mula sa Middle East. Okay? Sana po maging maayos na po, no? At sana maging maganda ang kanilang Pasko. Di ba? Tama-tama yan. Ganun dapat ang gawin, no? At okay. Oh. So, may report? Tuloy-tuloy tayo. Pero sana nga, kuya, sa susunod, madagdagan pa natin uli yung makapanamin natin uli. No? Si kuya, para po sa mga OFW na talaga naghihintay ng magandang resulta, no? Sa ating pag-uusap sa mga oras na ito. At syempre, kinokongratulate ko yung ina ng lungsod ng Pasay na si Mayor Emmy Calixto Rubiano dahil, alam mo, tumanggap po ng award na subaybayani para sa top overall chairman, top overall performer ng Department of Interior and Local Government na ginarap dyan sa Sokia Hotel sa Asiana sa lungsod ng Parañaque. Oy, congratulations po, ma'am. Congratulations. At maya-maya lang, pag-usapan din natin yung pong mag-live-in na pinatay mismo sa loob ng Victory Liner. No? Alam mo, minsan kasi yung loose firearm, malaking malaking kumbaga sa malaking pero tuloy-tuloy pa rin problema. Tuloy-tuloy pa rin ng gun ban, di ba? Oo. Hanggang November 30. Oo. Ang pinagtatakan lang natin kung bakit nakasakay yung dalawang yun at pagkatapos gumawa ng krimen, buti ka mo yung driver hindi dinamay. Di ba? Kaya, So yung mag-live-in lang. yun nga. No? Ang pinagtatakan ko, di ba meron naman dinedetect, nagde-detect naman tayo, di ba? Sa mga bus terminal, meron tayong mga detector dyan. Di ba? Meron tayong mga detector dyan, meron tayong mga ano riyan. Bakit nagtataka ko, bakit nakapasok? Kasi yan, sumakay sa ibang lugar. Kaya nga, no? Planong-plano. Pero sa totoo lamang, meron daw sasakyan yung mag-asawa. Oo.
Ang pinagtatakan kung bakit sumakay yung mag-asawa sa bus na meron naman silang sasakyan. Yun. Ang malaking katanungan. Di ba? Eh baka naman umiiwas sila, mag-bus tayo. Eh hindi nila alam, nakasakay na pala yung taning. Eh di ba? Oo. Oh. Tignan natin ang investigasyon. Sige, pasok mo muna yung report mo, Chairman. Ito, bagong hepe to ha. Bagong hepe. Attorney Alex Lopez. Itinalaga po ni BBM, hepe ng PRA, niluklok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Attorney Alexander Tantuco Lopez bilang bagong pinuno ng Philippine Reclamation Authority, PRA. Batay po sa appointment na nilagdaan ni PBBM, binanggit na epektibo ang termino ni Lopez mula po noong Hulyo 1, 2023 at magtatapos ito sa Hunyo 30, 2024. Sa iwalay po munang appointment letter na ipinadala po sa PRA at petsang November 7, 2023, ipinabatid po ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa BOD na aprobado na rin po ni Pangulong Marcos ang nominasyon ni Lopez bilang chairman ng ahensya. Kasabay nito, inatasan din po ang PRA na bigyan ng kopya ng dokumento si Lopez at ipagbigay dito ang kanyang nominasyon bilang pinuno ng ahensya sa loob po ng 7 araw. Si Lopez ay anak ng dating yumaong alkalde ng Maynila na si Mel Lopez. Yan po ang bagong happy po yan ng PRA. Yung po nga Philippine Reclamation Authority. Okay ano kaya nangyari dyan sa reclamation na yan nandiyan po sa Midday Boulevard? Yan. Sige po, attorney. Ayusin niyo po yan. Sabi ni Jun Bornasal, Oh? bro, tanong ko lang kung may nakikita ka ng manok na umiihi. Alam mo, may patama na naman to eh. Hindi ko maintindihan eh. Ha? Sabi naman ni Ronald Escolango, sana bigyan ng ating pamahalaan ng pansin ng ating pamahalaan ng ating mga OFW, Sir Jeff. Dapat. Yun talaga yung hinihiling namin. At syempre, yung mga taga-Kuwait, nanonood po sila ngayon, yung aking pamangkin na si RJ. At ang sabi pa ni kasamang Jun Bornasal, nako ang daming sabi niya, tanong mo bro sa guest ninyo kung ano yung pinangako ng gobyerno na bagong OFW department, mukhang nakalimutan ng mga nangako. Ha? Nangako na, gusto niyo pa, tuparin. Oo. At syempre si Tony Sagayno nanonood. Alam mo itong si Sausawan na kalbo. Ang usapan lang naman pangako eh. Puro pangako na lang ang nangyayari. Paano kayo politiko? Parang kabayan cargo lang, Sir Jeff eh. Usapan pangako lang. Pero Sir Fernan, Sir Dance, balikan ko lang ulit yon. Ang nakikita kong solusyon dito, kaya gusto ko makipag-usap sa ating mahal na commissioner is yung sinasabi ko na dapat magkaroon na ng pundo yung mga forwarder na cash ban. Kasi ako din yung nag-suggest niya nung nagkaroon kami ng press con sa Dapo Restaurant na magkaroon na ng cash ban yung mga forwarder. Oras na hindi magbayad ng yung cargo natin sa abroad, hindi magbayad sa forwarder. So itong forwarder, mayroong huhugutin na pera para mailabas yung container, mai-deliver yung bagahe sa OFW. Walang OFW na nagko-complain. Tapos ang problema, walang OFW na magko-complain ni kahit isa. So sana po solusyonan na yan. Mabigyan na ng solusyon agad. Agarang solusyon ng Bureau of Customs. Talaga sakit Ayun. ulo yung costume. Malinaw na malinaw yung sinabi ni Sir Jeff. Ha? Sabi naman ng ating nakasama natin sa mamayag na walang iba kundi ito, anak kasi ito bunso ng dating PNP Chief General. 'Di ba? Si Maganto. General Romeo Maganto. No? Sabi ni Bernard, mahina ang pangil ng batas pagdating sa mga probinsya. Kaya nakakalusot ang mga kriminal na may illegal na baril, mga hard killer. So, ibig sabihin, talagang ika nga maano. Pero anyway, ayun, meron pa tayong Ilang minuto?
Lima. No. So nais ko sanang ipabatid doon sa ating alam mo minsan nakakasama lang ng loob, Sir Jeff, pero wag na masasama ang loob, no ha? Kasi ikaw na tumutulong, ikaw pa yung nababash minsan. 'Di ba? Minsan may nabasa pa ako. Oh. Ako may nabasa ako. Oh. Ano sabi? Dakdak ka ng dakdak, wala ka namang aksyon. Para bang binabayaran mo yung kadadakdak ko dito? 'Di ba? Hindi niya alam, yung kadadakdak ko at yung ginagalawan ni Mr. Jeff Balsa, yung ginagalawan ay iisa. 'Di ba? Habang kumbaga sa ano, kung merong pang itaas, merong pang baba. 'Di ba? Kung ako yung umeere, si Sir Jeff Balsa, siya naman ang nasa baba. Lumalakad Nasa field. 'Di ba? Hindi naiintindihan. Ayoko lang banggitin ng pangalan mo kasi sisikat ka pa eh. Wag mo lang banggitin, lagyan lang natin ng cross. Actually, Sir Fernan, kaming since 2011 kasi tumutulong na tayo sa ating OFW. Sanay na talaga ako diyan sa mga ganyan na basher. Normal na lang sa amin ng mga OFW yan. At sa amin, hindi kasi nila naintindihan tayo kasing mga media na ang totoong boses ng taong bayan. Kasi kung ano yung nakikita natin, yun yung nilalabas natin. Ganon kasi tayong mga media. Ang tabayanan po ninyo, no? Ang tabayanan po ninyo, gagawa po kami ng segment ni Dens Tonel, ni Sir Jeff at saka ng inyong lingkod. Gagawa kami ng segment dito sa Luneta, dito sa kinalalagyan natin. Gagawa tayo ng segment diyan minsan. Sabi ng mga taga-Kuwait, magandang umaga po sa napakapogi kong tatay. Na si Fernando Hota at sa Alerto Balita watching yung aking anak na si Camille. Nasa Kuwait kasi siya. Huwag ka magpapadala sa sa Kabaya Cargo ha. Oo, saka isa pa. Baka hindi makarating. Di ba? Tsaka yung Los Bimin. Yun. Di ba? Huwag kang sabi naman ni John Sausawan na kalbo. 6 million pabahay ni PBBM. Mahigit 1 taon nang nakaupo. Wala pang naumpisahan kasabay ng 20 pesos per kilo ng bigas. Mukhang napunta sa itlog. Hintayin natin. Maghintay ka lang kasi inuuna yung bakal. Oo. Di ba? Oo. Kasi ang bakal ng poste, 14 lang. Gagawin. Oo. Hintayin mo na yung bigas, kasi yung 20, kulang lang ng 0 yun, Sir Jeff eh. Huwag kang mainip, kapatid. Kasi, di ba 60 na ngayon? O di 140 na lang para 20 na. 20 mil. Ay, magpapasko na ha. 39 days na lang, Pasko na. Merry Christmas sa lahat. Sabi naman ni Bernard, buti kung itlog, sabi ni Bernard Maganto, buti kung itlog, ito yun na ata. Yan. Alam mo, sa katotohanan, marami suliranin ng Pilipinas. Napakarami. Tulungan natin yung ating presidente para magtulong-tulong. Kasi kung di natin tutulungan, walang mayayari. Kailan magtulungan tayo bilang isang bansa? Tama. Diba? At siyempre, inuulit ko lang po yung panawagan, no? Panawagan natin kay Commissioner Rubio. Sir, ang hiling lang namin, matulungan po natin ang mga OFW na mailabas ang kanilang mga bagahe. Para po ngayong Pasko, makita naman natin yung ngiti, no? Yung ngiti, yung saya. Ngayong Pasko, pagkatapos ng pandemyang ito, ngayon lang tayo magpapasko na sama-samang muli nang walang balakid. Totoo yan. Okay. Tama ba? Walang balakid, wala ng pandemya. Nayayakap mo na yung dapat mong mayakap na hindi katulad doon na para kami sakit na kotong nakokotong tuloy ako yung ketong ko. Kotong na eh. Parang parang yan? Custom? Hindi, kasi yung pandemya nagkaroon din ng kotong doon eh. Pati yung Danbaxia, yung, di ba, yung mga... marami kumita ron. Alam mo naman ako pag ang lakas ng kita sa Danbaxia eh. Di ba? Hindi katulad noon na para kami ketong na iniiwasan ka na konting ubo mo lang. Di ba? Naghihiwa-hiwalay na, kanya-kanya na. Pero ngayon, sana naman po, Commissioner Rubio,
maging maayos po, maging masaya ang Pasko ng ating mga OFW, especially yung mga po nasa mga Middle East na tinagurian po natin mga bagong bayani. Hindi lang po sa Middle East, sa buong mundo, no? Sa buong mundo. Alam naman po natin na maraming mga Pilipinong OFW na mga bagong bayani, na sana po matulungan po tayo. So yun lang po. Chairman, meron ka bang karagdagan? Sana hindi lang ito. Marami pang araw na makakasama natin si Kuya Jeff para po sa talakayan na maganda regarding po sa mga suliranin ng ating mga OFW. Sabi nung anak ko, good pay, my beloved father. Ingat palagi, love you. Love you too, ha. Talagang mahal na mahal ka. Sabi nung sausawa ni Kalbo. Reclamation daw sa Manila Bay, Sir Jeff. Ayan lang. Chairman. Ayan lang si Atty. Alex Lopez, no? Tinalaga na. Talaga namang dapat na maihinto yan, no? Sa Manila Bay daw, promotor daw si PDD. Yamo, saliksikin natin, kapatid. Dahil bago daw bumaba sa pwesto, pirmado niya na yung project. Ganon? Ganon? Ganon ba yon? Okay, so paalam tayo. Okay. Sir Jeff, ilang mensahe lang po bago magpaalam. Okay, maraming salamat po dito sa programa ni Sir Dance, Sir Fernan, as a Sir Dance. Salamat po sa inyong programa at salamat sa pag-guest ko rito. At para sa ating mga OFW and Elizardi Broadcasting, maraming salamat po. Okay, hindi lang ngayon Kuya Jeff marami pa tayong tatalakayan regarding pa sa OFW na talaga pong sagad ang suliranin. Welcome po ako anytime. Mensahe para sa OFW. Mensahe ko para sa mga OFW, laban lang tayo. Basta nandito lang po kami, nandito lang ako sa pagtulong sa inyo. Be strong lang and sa mga trial sa buhay. Ayaw ko lang na ma-stress kayo kasi yung depress, diyan nagsisimula sa stress. So huwag kayong ma-stress sa bagahe ninyo. Basta we'll try our best. Lalo na ako, gagawin ko lahat na makakaya para sa inyo lahat ng mga OFW. Okay, thank you. Okay, so Chairman. Okay. Sa lahat po ng mga like sa amin, yung po mga OFW sa Oman, no po? Ngayon po, mukhang meron pong liwanag, no po? Unti-unting liwanag pagkat nandito si Kuya Jeff na talagang tutulong para sa inyo. Kaya wag kayong mag-alala. Lagi kayong magdadasal. Sabi niya nga, yung pong pagdarasal, malaking tulong po yan para po sa inyong mawala ang inyong stress, no? Kaya dapat po kayong laging tatawag sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos lang po ang dapat unahin para po sa kabutihan ninyo. At syempre, binabati ko si Boyet Abordo. Nanonood po siya ngayon. Late na pero okay lang. No? At sa mga sumubaybay po ng Alerto Balita at Sulyap ni Fernan Hota at Dens Tunel. At syempre, maraming salamat kay Sir Jeff Balsa. At syempre, sa lahat po ng mga OFW na nanood sa amin ngayon, magandang tanghali po mula po din sa Pilipinas. At ilang araw na lamang ay sasapit na ang Pasko. Sana naman po mapaganda at maging masaya ang ating Pasko at sa papasok na bagong taon. At syempre, sa araw po ng Lunes, magkasama-sama po tayong muli dito lang po sa Elizalde Broadcasting at Alerto Balita. Ito po ang inyong lingkod si Fernan Hota na nagsasabing, ingat-ingat po tayo at maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Magandang tanghali po. God bless po.